Dahil sa pag-alala, gustong makausap ng BPO industry si Pangulong Duterte. Kasunod ng pahayag niyang hiwalay na ang Pilipinas sa Amerika. Nanggamba rin ng ibang bansa kahit may paglilinaw na dyan ang Pangulo. Saksi si Lay Alves. Itinurn over na ng Amerika sa Philippine Air Force ang huli sa dalawang C-130 plane na hindi naman libre kundi binili ng Pilipinas sa discounted na halaga dahil di naman bago kundi reconditioned lang. Ang una nagagamit na ng Air Force. The Philippines was at the top of our list as a friend and ally to receive these. Business as usual, ika nga ang gustong iparating ng outgoing ambassador to the Philippines. Pero ganyan pa rin ba kung mga negosyong nakadepende sa Amerika ang pag-uusapan? Ang IT and Business Process Association of the Philippines na sumasakop sa mga BPO kabilang ang mga call center gustong makausap ang Pangulo matapos ang pahayag niyang hihiwalay na sa Amerika. May dahilan para mag-alala ang local BPO industry lalo't halos 80% ng kanilang kliyente ay mula sa Amerika. At dapat ding mabahala ang mismong gobyerno, lalo't sinasabing nakatulong sa paglago ng middle class ang BPO industry na tumatanggap ng mga empleyado kahit pa nga may edad na o walang college diploma, basta trainable. Ang breadwinner na si Vilma Buenaflor, di hamak daw na mas malaki ngayon ang sahod bilang call center agent kesa noong sales lady pa siya sa probinsya. Doon namin kinukuha lahat ng panggastos sa bahay, panggastos ni mama, tapos tsaka pang school ng anak ko. Pinalakas din ng BPO industry ang iba pang negosyo, kabilang ang 24-hour businesses, retail industries, real estate na nakalikhari ng iba pang trabaho. Kahit panilinaw na ng Pangulo na hindi mangyayari ang hiwalayang Pilipinas-Amerika, it's not severance of ties. What I was really saying was separation of a foreign policy. Bukas pa rin daw ang Malacanang nakausapin ang nag-aalalang BPO industry. Ang bumibisitang U.S. Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs at ang U.S. Defense Assistant Secretary na nakipagpulong sa ating Foreign Affairs Secretary, may komento kaugnay sa mga kontrobersyal na pahayag ng Pangulo. The succession of controversial statements and comments and a real climate of uncertainty about the Philippines' intentions has created consternation in a number of countries, not only in mine. Paliwanag sa kanya ng DFA. It was intended simply for the Philippines, for the Filipino mindset to separate themselves from that paradigm of dependency and subservience to foreign interests. Yan ay kahit pa hindi mga Pilipino kundi mga Chinese official at Chinese businessmen ang kausap ng Pangulo nang sabihin ang separation comment. Sabi ng opisyal ng Amerika, kung independent foreign policy ang nais ng Pilipinas, walang dapat baguhin sa dati ng ugnayan. So it's a mistake to think that improved relations between Manila and Beijing somehow come at the expense of the United States. That's not the way that we think about it. This should be addition and not subtraction. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi.